Kuya Jay, kailangan ko ng mapaghihingahan ng loob. Maayos ang pagsasama namin ni Adele. Para sa akin, nahanap ko na ang babaeng papakasalan at makakasama ko habang buhay. Kampante rin ako dahil tanggap ng aking pamilya si Adele, lalo na ang aking mga paboritong pinsan na sina Abel at Joms. Madalas silang bumisita sa bahay at tuwang-tuwa ako dahil akala ko ay close lang talaga ang asawa ko sa aking mga kamag-anak. Isang gabi, umuwi ako ng maaga mula sa isang out-of-town business trip para isurpresa si Adele. Ngunit pagpasok ko sa tahimik na bahay, nakita ko ang 3 pares ng tsinelas sa may pintuan, ang kay Adele, at ang pamilyar na tsinelas ni na Abel at Joms. Dahan-dahan akong lumapit sa aming silid nang makarinig ako ng mahihinang tawanan at boses na tila nagbabalik tanaw. Sabi ko naman sa inyo, hindi tayo mahahalata ni Norman. Masyado siyang bilib sa salitang pamilya, boses iyon ni Adele, pero may kakaibang tono, mapang-asar. Swerte lang talaga kami, Adele, sagot ni Abel. Sino bang mag-aakala na bago pa kayo ikinasal ni Norman, kaming dalawa na ni Joms ang nauna sa'yo? Nanigas ako sa labas ng pinto. Ang aking mga pinsan. Bago pa kami makasal. At mas masarap pa rin pag kaming dalawa ang kasabay mo, di ba? Dagdag ni Joms na sinundan ng tunog ng paghalik. Iba pa rin ang laro nating tatlo, hindi ko na nakapagpigil. Buong lakas kong itinulak ang pinto. Ang bumungad sa akin ay ang eksenang hinding-hindi na mawawala sa aking isipan. Si Adele. Ang babaeng pinakasalan ko ay nasa gitna ni na Abel at Joms. Norman, andyan ka na pala, tipid na sabi ni Adele habang hinahaplos ang balikat ng 2 pinsan ko. Ngayong alam mo na ang totoo, gusto mo bang manood o gusto mong sumali sa pamilya? 2, nanatili akong nakatayo sa may pintuan, tila ba napako ang aking mga paa sa sahig. Ang aking hininga ay naging mababaw at mabilis. Hindi ako makapaniwala na ang babaeng madalas kong ipagmalaki dahil sa pagiging mahinhin at maamo, ang babaeng tila hindi makabasag pinggan sa harap ng aking mga magulang, ay ang parehong babaeng nasa harap ko ngayon. Walang saplot at masaya sa piling ng aking sariling mga pinsan. Ano-anong ibig sabihin ito? Nauutal na tanong ko, kahit kitang-kita naman ng aking mga mata ang sagot. Tumayo si Abel mula sa pagkakahiga, walang bakas ng hiya o takot sa kanyang mukha. Norman, huwag ka nang magmalinis. Alam nating lahat na kailangan ni Adele ng higit pa sa kaya mong ibigay. Kami lang ni na Joms ang nakakaalam kung paano siya pasayahin ng husto. Tumawa naman si Joms habang sinisindihan ang isang sigarilyo sa loob mismo ng kwarto. Pinsan, huwag kang masyadong seryoso. Dati pa to, bago mo pa siya ligawan, kaming dalawa na ang nagpapalitan sa kanya. Akala nga namin alam mo na, kaya ka nagpakasal sa kanya. Ang mga pinsang itinuturing kong kapatid, na kasama kong lumaki, ay matagal na pala akong ginagawang tanga. Pero ang mas masakit ay ang reaksyon ni Adele. Hindi ito umiyak. Hindi ito humingi ng tawad. Sa halip, marahan siyang umupo sa gilid ng kama at tinitigan ako ng diretso sa mga mata. Norman, tawag ni Adele sa malambing na boses. Mahinhin ako dahil iyon ang gusto mong makita. Pero ang totoo, sawa na ako sa safe na buhay kasama ka. Mas gusto ko ang ganito yung pinag-aagawan ako, yung dalawa silang sabay na nagpapakita sa akin kung gaano ako kasarap. Hinawakan ni Adele ang kamay ni na Abel at Joms, tila ipinagmamalaki ang kanyang mga katuwang. Ngayong huli mo na kami, wala na kaming kailangang itago, patuloy ni Adele. Gusto ko silang dalawa, Norman. At kung gusto mong manatili sa buhay ko, kailangan mong tanggapin na silang dalawa ang kasalo mo sa akin sa tuwing wala ka rito, o kahit habang nandito ka, napahawak ako sa gilid ng pinto. Ang sakit na nararamdaman ko ay napapalitan na ng isang kakaiba at madilim na tensyon.
Nakikita ko ang aking asawa na tila mas nagliliyab ang ganda habang nasa gitna ng dalawang lalaki. Isang bahagi ng aking pagkatao ang gustong sumigaw at maglayas, pero may isang bahagi rin ang tila napaparalisa ng kakaibang eksenang iyon. Anong-anong gagawin natin? Tanong ko, ang boses ko ay mahina na tila ba sumusuko na sa tadhana. Lumapit si Abel sa akin at tinapik ako sa balikat. Maupo ka lang dyan. Pinsan, panoorin mo kung paano namin pagsilbihan ang asawa mo. Baka may matutunan ka pa. Napaupo ako sa isang silya sa sulok ng kwarto. Hindi makaalis, hindi makapagsalita, habang nagsisimulang muli ang tatlo sa harap ko, na tila ba ako ay isang manonood lamang sa sarili kong buhay. Nanatili akong nakapako sa silya sa sulok ng silid. Ang aking puso ay naghahabulan sa kaba, at ang aking mga palad ay basa na ng malamig na pawis. Gustong sumabog ng aking dibdib, gustong kumawala ng isang malakas na sigaw para itigil ang lahat, pero ang aking lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik, walang boses na lumalabas. Ngunit habang tumatagal ang pagtitig ko, may isang madilim na bahagi ng aking isipan ang unti-unting namumulat. Hindi ko maipaliwanag pero sa gitna ng hapdi ng kataksilan, ay may kakaibang sensasyon na dumadaloy sa aking katawan. Isang uri ng kuryente na ngayon ko lang naramdaman. Napanood ko kung paano lumiyad si Adele sa pagitan ni Abel at Joms. Ang mukha nito ay puno ng lubos na kaligayahan, isang ekspresyon na hindi kailanman ko nakita sa tuwing kami lang dalawa ang magkasama. Ang bawat ungol ni Adele ay tila isang kumpas na nagpapabilis sa tibok ng puso ko. Nakikita mo ba yan, pinsan? Bulong ni Abel habang nakatingin ng diretso sa akin. Ganito kasarap ang asawa mo pag kaming dalawa ang gumagalaw. Napalunok ako. Ang aking galit ay tila nahahaluan ng isang kakaibang paghanga. Nakikita ko ang kagandahan ni Adele sa isang paraang hindi ko akalain. Ang pagiging maamo nito kanina ay napalitan ng isang mapangahas na reyna na nagpapasunod sa dalawang lalaki, Norman. Tawag ni Adele, ang boses ay paos. Tignan mo ako. Huwag kang tatalikod. Gusto kong makita mo kung paano nila ako pagsaluhan. Sa halip na tumakbo palabas, mas lalong itinuon ko ang aking paningin. Ang mukha ni Adele na hindi maipinta sa nasisiyahan sa piling ng aking mga pinsan ay tila isang hipnotismo sa akin na dahan-dahang gumagapang sa aking pagkatao. Napahawak ako sa hawakan ng silya, ang aking mga kuko ay bumaon sa kahoy. Sa sandaling iyon, hindi ako makapaniwala na ang sarili kong asawa ay kayang magpakita ng ganoong klaseng sidhi ng pagnanasa sa harap ko, kasama ang mga lalaking may parehong dugo sa akin. Sige pa. Bulong ko sa aking sarili, halos hindi ko na naririnig ang sarili kong boses. Ang aking pagkatao ay unti-unti nang nilalamon ng kakaibang setup na ito. Hindi ko na nakayanan ang tensyon na bumabalot sa silid. Ang bawat lihad ni Adele at ang bawat ungol nito sa pagitan ni Abel at Joms ay tila naging mitsa para sumabog ang lahat ng emosyong kinikimkim ko. Sa gitna ng selos, galit at kakaibang pagnanasa, mabilis kong hinubad ang aking sapatos at sumugod sa kama. Ako ang asawa mo, Adele. Ako dapat ang nagpapaligaya sa iyo ng ganito, sigaw ko habang nakikihalo sa mainit na eksena. Ibinuhos ko ang lahat ng aking lakas. Bawat galaw ko ay puno ng determinasyon na patunayang ako ang higit na nakakakilala sa katawan ng aking asawa. Gusto kong ipakita na ako ang asawa at ako dapat ang magaling. Ngunit habang ginagawa ko ang lahat, hindi ko maiwasang mapatingin sa mukha ni Adele. Doon ako nanlumo. Habang ako ay todo bigay, ang mga mata ni Adele ay nakapako kay Abel. Nakita ko kung paano kumapit ang mga kuko ng aking asawa sa likod ng aking pinsan. Si Abel, na dahil biniyayaan ng kalikasan ng malaking alaga, ay walang kahirap-hirap na napapaungon ng malakas si Adele.
isang tunog na kahit kailan ay hindi ko nagawang ilabas mula sa aking misis. Masarap ba, Adele? Masarap ba ang pinsan ko? Tanong ko na lang. Hindi sumagot si Adele. Sa halip, isang malalim at mahabang lihad ang ginawa nito habang nakatingin ng mapanukso kay Abel. Ang bawat haplos at bawat galaw ni Abel ay tila tumatama sa pinakasensitibong bahagi ng pagkatao ni Adele, isang bagay na hindi maabot ng kahit anong bilis o lakas ko. Kaya pala doon ko nalaman na si Abel pala ang nakauna sa misis ko noon, mas lalong sumidhi ang nararamdaman ko. Nakikita ko ang sarili kong pagkatalo sa harap ng aking asawa at mga pinsan, pero ang pagkatalong iyon ang lalong nagpapatigas sa aking loob na manatili at huwag magpatalo. Si Joms naman ay tumatawa lang sa gilid, tila ba nag-enjoy sa panonood sa paghihirap ko. Doon ko napagtanto. Hindi na ito tungkol sa kung sino ang pinakamagaling. Ito ay tungkol sa katotohanang mas gusto ni Adele na pinagsasaluhan siya, at mas lalo siyang nag-aapoy kapag nakikita niyang nahihirapan at nasasaktan ang pride ko bilang asawa habang pinapanood ang laki at galing ng aking mga pinsan. Hingal na hingal ang lahat sa loob ng silid. Matapos ang matinding engkwentro, unang bumigay si Abel, kasunod si Joms. Sinigurado ng dalawang pinsan na walang masayang sa kanilang ginawa, iniwan nila ang lahat ng kanilang marka sa loob ni Adele, isang bagay na tila naging hudyat ng kanilang tagumpay laban sa pride ko bilang asawa. Ngunit hindi ako nagpatalo. Kahit ako ang huli, tila doon lang humugot ng kakaibang lakas ang aking katawan. Nakita ko ang pagod sa mukha ni Adele, ang pawis na namumuong muli sa noo nito, at ang bakas ng ginawa ng aking mga pinsan. Sa halip na madiri o umatras, mas lalong nag-alab ang aking damdamin. Isinagad ko ang lahat, bawat emosyon, bawat inggit. At bawat naramdaman ko mula nang pumasok ako sa pintuan ng kwartong iyon. Akin ka pa rin, Adele, asawa mo pa rin ako, bulong ko habang isinisigad ang huling lakas. Nang sa wakas ay sumambulat din ang sa akin sa loob ng aking misis, parang gumaan ang pakiramdam ko. Para akong nakipagkarera sa sarili kong mga pinsan at sa dulo ay nakahabol ako. Matapos ang lahat, dahan-dahang humiga si Adele. Ang dati mahinhin at maamong mukha ay bakas na bakas ang matinding kapaguran. Ang kanyang buhok ay nakakalat sa unan, at ang kanyang paghinga ay dahan-dahang kumakalma hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog sa pagod. Sa gitna ni na Abel at Joms, nakatulog ang asawa ko na may bahagyang ngiti sa mga labi, isang ngiti ng babaeng nakuha ang lahat ng gusto niya sa isang gabi. Naiwan akong nakaupo sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang tatlong taong pinakamahalaga sa akin na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Ang silid na dati simbolo ng aming pribadong pagsasama ni Adele ay naging saksi sa isang bagong katotohanan. Tumingin ako kay Abel, pagkatapos ay kay Joms, at huli sa aking asawa. Hindi ko alam kung paano ako haharap sa susunod na araw. Alam ko na bukas, pagkagising nila, hindi na muling magiging pareho ang turingan namin, pero sa kabila ng lahat ng nangyari, habang tinitignan ko ang payapang mukha ni Adele, naramdaman ko na tila may nagbago na rin sa loob ko. Isang madilim na pagtanggap na ito na ang magiging bagong normal sa aming pagsasama. Habang mahimbing sa pagtulog ni Adele, unti-unting humuhupa ang adrenaline sa aking katawan. Sa bawat segundong lumilipas, ang kakaibang ligayang naramdaman ko kanina ay napapalitan ng isang malamig at matinding katotohanan. Tiningnan ko ang aking asawa, ang babaeng pinangakuan ko ng tapat na pag-ibig. Doon parang nawala ng bigla ang aking respeto at pagmamahal sa kanya. Doon lamang ako natauhan. Ang bawat halinghing na narinig ko kanina ay naging tila mga sakit sa kalooban ko. Hindi ko kayang mabuhay sa isang bahay kung saan ang bawat sulok ay magpapaalala sa akin ng eksenang iyon. Dahan-dahan akong tumayo. Sa gitna ng dilim,
Maingat kong kinuha ang aking mga mahahalagang dokumento, ang aking pasaporte, mga titulo, at sa bawat damit na isinisilid ko sa maleta, tila may bahagi ng aking puso na nababawasan ng bigat. Alam kong ito na ang huling beses na tatapak ako sa bahay na ito. Bago lumabas, kumuha ako ng isang pirasong papel at ballpen. Nanginginig ang aking kamay habang isinusulat ang mga huling salitang magpapaalam sa aking nakaraan, mahal kita. Adele. Pero hindi ko kayang makisama sa asawang ang ligaya ay nasa piling ng iba, lalo na sa sarili kong dugo. Salamat sa lahat. Inilapag ko ang sulat sa tabi ng unan ni Adele. Sa ibabaw nito, nag-iwan ako ng 1000. Hindi para bayaran ang nangyari, kundi bilang huling tulong para sa pagsisimula nito ng bagong buhay na wala na ako. Tumingin ako sa huling pagkakataon sa aking mga pinsan at sa aking asawa, pagkatapos ay tuluyan ng humakbang palabas ng pinto. Bit-bit ang aking maleta at ang bigat ng aking karanasan, dumiretso ako sa airport. Sa bawat kilometrong nilalakbay ng sasakyan, unti-unting lumalayo ang sakit ng Maynila. Pag-upo ko sa loob ng eroplano, tumingin ako sa labas ng bintana habang unti-unting umaangat ang sasakyang panghimpapawid. Sa aking bayang sinilangan, sa Jensan, sa amoy ng dagat at sa yakap ng aking tunay na pamilya, doon ko balak pulutin ang mga nadurog kong piraso. Iniwan ko ang lahat sa Maynila, ang asawa, ang mga pinsan, at ang madilim na gabing iyon, baon ang pangakong hinding-hindi na muling magiging biktima ng sarili kong pag-ibig. Ilang araw pa lang ako dito, hindi na ako mapakali. Chat at tawag ang ginagawa ni Adele sa akin, nagmamakaawa na patawarin ko siya. Nagkamali daw siya at magsimula kaming muli, at para malayo na siya sa mga pinsan ko, isama ko na daw siya dito sa Jensan. Pero ayoko na, tama na ang isang beses, hindi na ako maniniwala sa kanya. Pero isang chat muli ang nagpabagabag sa akin dahil sa mga banta niya sa akin. Puno ako ng kaba at kalituhan dito sa Jensan. Ang bawat vibrate ng aking cellphone ay tila isang banta na hindi ko matakasan. Binasa ko ang mga huling chat ni Adele. Puno ito ng pagmamakaawa sa simula, pero mabilis na naging mapanganib ang tono nito. Norman, bumalik ka rito. Akala ko ba gusto mo ang nakita mo? Bakit mo ako iiwan pagkatapos ng lahat? Ang sabi sa isang message. Kung hindi ka babalik, sisiguraduhin kong mabubulok kayong tatlo sa kulungan. Nagpamedikal ako. May mga pasa ako, may mga gasgas, at alam mo kung kaninong mga marka ang nakuha sa akin. Repe ang isasampa ko sa inyong tatlo. Pinagtulungan niyo akong magpinsan, ginangbang niyo ako. Sabay send sa akin ang medical report niya na ang date ay 1 araw simula nang umalis ako. Matalino talaga itong si Adele, nakukuha niya ang lahat ng gusto niya, kahit sa anong paraan. Napahawak na lang ako sa aking ulo. Hindi ko akalain na ang babaeng minahal ko ay may kakayahang baligtarin ang sitwasyon gamit ang isang kasinungalingan. Alam ko na bagaman sumali ako sa huli, ang buong pangyayari ay ginusto ni Adele, pero ang ebidensya ng medical exam ay isang malakas laban sa akin. Paano kaya niya naisip iyon? Samantalang kagustuhan naman niya. Alam ko sa panahon ngayon na ang daling paniwalaan ng mga babae kapag ang reklamo ay pang-aabuso, talo agad ang lalaki, hindi lang sa korte, maging sa mga tao at lalo sa mga kamag-anak ko na kilala si Adele bilang tahimik. Mahinhin at mabait na asawa, Kuya Jay, ano ang gagawin ko? Sana ay matulungan ninyo ako kung ano ang dapat kong hakbang sa sitwasyong ito.